Okay, hello. Good day sa iyo, Capricorns. Ang pagbasa natin ngayon para sa iyong love life, no? Titingnan din natin ang iyong career. At marami pong salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel at sa pagtulong sa ating channel, no? Pengi naman po ng like and hype diyan at subscribe sa ating channel. Yan, maraming salamat. So, titingnan natin kung anong nangyayari sa energy mo when it comes sa pag-ibig. Sa bandang huli, gagawa rin tayo para sa iyong career. Sana maalala ko po, no? Kasi lagi kong nakakalimutan. Ayan, so, tignan muna natin kung sinong nag-iisip sa'yo, kung anong energy mo sa pag-ibig, no? Maraming pong salamat, no, sa inyong lahat. Tignan natin ang energy mo sa Marso, Capricorn. Energy mo sa Capricorn pagdating sa pag-ibig. So, just take what resonate po, no? And the rest. Para po kay Capricorn. Let's see. Wow, butterfly, evolving growth. Ayan, natututo na si Capricorn. Next phase. Parang may next phase na journey ka, no? Pag healing inner child, releasing the past. Ayan, may healing ka talaga. Oh, you're releasing the past. Sabihin, nagbabawas ka ng yung emotional baggage na, no? uh, Tell us more. Narcissist, love bombing, ayan. Someone of you thinking na medyo siguro ex nyo rin to siguro, may pagka-narcissist. One-sided love din siguro, nakaranas din kayo ngayon yan, itong Marso na baka maaari nyong maranasan. Or you're dealing with a narcissist right now, o ang person nyo is narcissist. Separations, nako. Maybe you or your person's experiencing this sadness, no? Bitterness, at namimiss ka. May namimiss sa'yo. Sabihin din natin, no? Meron kang ex na namimiss ka, na nag-separate kayo or kung hindi mo siya ex, sabihin natin nag-break up kayo or may silence kayong dalawa, namimiss ka niya, no? Thinking about you, no? Isip na kung ano na nangyari sa'yo, siguro patagal na tong ex na to, no? Na namimiss ka raw niya. Separate kayo nito eh. Tell us more. Wow. Healthy heart. Healing heartbreak. Ayan na nga. Ito na yung butterfly mo, no? So, talagang you are receiving some healing this March sa toxic na relationships na gawa siguro ng narcissist nito, no? So, parang sa abusive relationship na nag-heal ka na raw na, no? Ayan, ito siguro yung taong namimiss ka, no? Capricorn. Medyo may, ano po tayo sa kamay. Heartbroken, ayan. Some of you, heartbroken pa rin sa separations na to. Some of you still cannot let go. O talagang sabihin natin, deeply hurt ka pa rin. Or maybe ang person nyo kasi ang energy, it could be changed po, no? Malungkot pa rin, feeling lost, nagigrieve pa rin, despair sa breakup ninyo, pero ang isa naman sa inyo, naghihiling na, no? Nakalet go na. Pero yung isa naman is parang masakit pa loob, no? Hindi ka pa niya mai-let go. We'll go farther that Capricorn, no? So titingnan nga natin na go specific sa person. Anong feeling niya sa'yo, no? Medyo may ano po tayo eh. Napas pa ako eh. Tingnan natin. Let's see kung ano ang feelings ng persons. Anong feelings ng persons ni Capricorn? Itong Marso, Spirit Guide. Anong feeling ng persons ni Capricorn? Persons on their mind. No? Sa taong ito. Anong feelings ng persons ni Capricorn? Sa kanya. Anong feelings ng persons ni Capricorn? So, tignan natin, no? Kung ano yung feelings niya sa'yo. Feelings ng persons ni Capricorn Spirit. Page of Cups. Oh, gusto ng new spark sa'yo. Talagang gusto makipagbalikan yan, ibig sabihin. At syempre, itong tingnan natin kung ano susunod. Darang-darang. Wow, High Priestess.
Means what more? Three of Cups. Kanya makasama ha. Gusto kanyang makasama. Gustong-gusto niya ang company mo. King of Cups in reverse. Ba't nag-reverse ang King of Cups mo? Mamaya malalaman natin yan. Para may pagka-immature ang dating. Kuha pa tayo ng isa. May nagtitip. O, may nag... Tampo ha. Maingay. And Queen of Pentacles na. Kung makikita mo rito, Nak, no, ang Page of Cups, ito yung sabihin natin um, o- ang energy ng barahang lumabas dito. Sa madaling salita, mixed signal. Ah, sabihin natin may malalim na emosyon, pero may bit-bit ding preno o hesitations to. Kasi nga naka-reverse ang ano. So, ang feeling ng person sa'yo, ang emosyon niya yung parang dapat malalim pero medyo maalon sa ngayon, no? So, ang Page of Cups ito, Nak, at ang High Priestess, may matinding attraction at curiosity siya sa'yo. Para sa kanya, mysterious ka at gusto kanyang makilala pa ng mas malalim, no? May crush siya sa'yo. Sabihin natin, crush vibes ito na medyo spiritual or intuitive, no? Sabihin natin, ang Page of Cups, halimbawa, ang cute niya, no? Halimbawa, nakukutan siya sa'yo, gusto kanyang maging padala ng sweet message o simpleng kumusta card, no? Parang innocent crush vibe po ito, no? Sa some of yung mga teenager, ayan, kikiligin ka. Is the High Priestess naman, ito yung may kakaiba sa kanya na hindi ko mabasa, yan ang iniisip niya sa'yo, no? May kakaiba sa'yo na parang hindi niya mabasa pero attracted siya, no? Napi-feel niya na may soul connection kayo kahit hindi pa kayo nag-uusap, no? Yan yung pakiramdam niya. And then may Three of Cups ka rito. Ito yung kumbaga yung ang saya-saya niya kapag kasama ka. So some of you siguro na-meet na rin ito o siguro talagang naging karelasyon nyo rin o bagong karelasyon nyo na nag-silence. Baga ang saya-saya ninyong kasama, ang saya-saya mo raw kasama, gusto kanyang yayain lumabas din dito, uminom o mag-hangout kayong dalawa, nakasama din yung mga circle of friends nyo. No? Kung makikita mo rito, very high energy ang Three of Cups. Kasi ito yung ang saya niya pagkasama ka eh. So tingin niya sa iyo parang best friend material din. Yung taong masarap kachikahan ba o kabanding, parang gano'n, no? So ang King of Cups in reverse naman, so pag ang King of Cups ay kumbaga ayan nga yung gustong-gusto ka niya makasama, no? Ay ang King of Cups in reverse, ito nak, no? Masyadong overwhelmed sa feelings. Minsan gusto niyang kasama ka, minsan natatakot siya. Kaya sometimes nagiging cold siya or moody siya, no? Sa'yo. So, kapag kasama ang Queen of Pentacles naman, parang sabihin natin, dito nagiging tricky eh, no? Dahil ang King of Cups in reverse at Pentacles dito, ito yung senyalis na baka hindi pa siya emotional stable o hindi niya alam kung paano i-handle sabihin natin, ang nararamdaman niya sa'yo, no? Pwedeng moody siya, no? Pero ang Queen of Pentacles, ito yung nagpapakita na nakikita kanyang provider or nurturer. No? Someone stable at maganda, guwapo, or wife and husband material at very stable and very confident, no? So, parang nakikita niya high quality person ka. Kumbaga, gustong-gusto niya yung alagang-alaga mo yung sarili mo o alagang-alaga mo siya. Nagagandahan talaga siya sa'yo, nasiseksihan o nagagwapuhan, namamachuan sa'yo ang aura na nakikita niya sa'yo. Na nakikita niya na very stable ka sa buhay. So, may insecure energy din siguro na ipinapakita ang persons na to, no? Pero mahalaga ka sa kanya, ang overall dito nakikita natin, mahalaga ka sa kanya at attracted siya sa'yo.
pero mas internal struggle ba, yung internal struggle, kumbaga may internal struggle siya pagdating sa pagbalanse ng emotions niya nak 'no. So, yun ang ano, so tingnan natin ang actions, okay spirit guide, ang actions niya, ang action spirit guide, actions ng persons ni Capricorn. So, actions ng persons, anong actions, sabihin natin future actions niya 'no. So, tignan natin. Wow, Ten of Pentacles. Actions, the future action spirit guy. Wow, Lovers. Eight of Cups. Para ano yung gusto niyang ano sa buhay niya na hindi na nakakatulong sa kanyang Wheel of Fortune. Kanyang susunod na aksyon. At the Emperor, stability. Tanda, maayos. So, kung makikita mo rito na, no, ang Ten of Pentacles, ito yung ito yung parang magpaparamdam siya sa'yo na gusto kanyang isama sa long-term plan niya. Halimbawa, yung ipapakilala ka sa family o sabihin natin, pag-uusap tungkol sa future ninyo, no? And samantala naman ang lovers dito na gagawa siya ng desisyon, pipiliin kanyang over other options o mag-commit siya ng mas malinaw sa iyo, no? Of the lovers. So, dito lalayo muna siya sa mga bagay, itong Eight of Cups, lalayo muna siya sa mga bagay o tao na nakaka-distract sa kanya. Iiwan niya yung pagiging pabebe o mga past issue niya, no? Mga toxic relationship niya sa mga kaibigan, sa espasyo, sa circle niya, no? Parang gusto niya nang i-let go yan at naghahanap siya ng way. Gusto niya na ng kaliwanagan, gusto niya na ng maliwanag, no? This is also missing someone din, missing home, no? Parang gusto na rin umuwi, parang ganon sa pinaka-home. So this is also na sinasabi nga, ito nga, namimiss ka nga siguro dahil nga sa may nangyaring toxic energy sa inyo, separation, namimiss ka niya talaga din, no? Inisip ka niya. So nakikita mo rito, ang Wheel of Fortune, may gagawin siyang biglang move na magpapabago sa status nyo. It's a stroke of luck o sabi natin sudden shift from a friends to more. Kung magkaibigan lang kayo, parang baka mas baka hindi lang hanggang friends kayo. O sabihin natin, biglang magbabago na magpakasal kayo or maging mag-boyfriend at girlfriend kayo, no? O mag-upgrade ang inyong relationship. Samantalang din ang Emperor. So medyo magiging strict siya o seryoso siya. Siya na yung magsasabi na ganito ang setup natin, no? Heto ang rules natin. Baka nga naman maging manipulative, no? Kasi ganyan, may ang emperor, no? Medyo strict ang dating, pero gusto niya ng stability. Gusto niyang maging stable kayong dalawa, gumawa kayo ng sarili niyong empire. May plano siya, ibig sabihin, no? So, kung makikita mo rito, kumbaga nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago sa desisyon ang kanyang aksyon. No? Lalo na pag magkadikit ang Ten of Pentacles at ang Lovers, may usapang pangmatagalan dito. Because ang Lovers ay tungkol sa pagpili ng choice, pagpili ito or sabihin natin choices. Habang ang Ten of Pentacles naman na dito, ito yung tungkol sa family or security. So maaring magdesisyon siya kung kung i-full on niya ba yung commitment sa iyo, no? Ayan. Samantala, ang actions din, na nasa future actions din, andito ang Eight of Cups. Ito yung pinaka-turning point na maaring may kailangan muna siyang iwan ng lumang habit, sabi natin, o takot, o sitwasyon para makatutok siya sa inyo. So, it's a card of moving. No? It's a card of moving on what doesn't work anymore, na hindi na siya nakikinabang, na hindi na nagdudulot ng kasayahan sa kanya o kabutihan sa kanya. So,
Inililet go niya yan para makapokus sa'yo. Samantalang ang Wheel of Fortune at the Emperor here, magiging mas assertive siya, no? Because ang Emperor ito yung nagpapakita ng pag-take control sa sitwasyon. Hindi na lang siya basta flow with the wind eh. Kumbaga, kasama ang Wheel of Fortune. So asahan mo na may biglang pagbabago sa takbo ng relasyon nyo. Pwedeng maging official o magkaroon ng malinaw na usapan, no? So ibig sabihin dito, gusto ka niya pero may parang drama o emotional na bagahe nga na nilalabanan ng King of Cups in reverse na. So ang aksyon niya yung papunta sa pagiging seryoso, pero dadaan muna sa isang phase na kailangan niyang talikuran, ang pagiging indecisive din ng Eight of Cups. No? So hayaan mo siyang mag-initiate ng structure. Kumbaga masyado kang stable, no? Dahil ikaw isang Queen of Pentacles para habulin siya, no? Hayaan mo siyang maghabol sa'yo, no? So, titignan din natin kung ano naman ang inyong outcome na. Let's see kung anong, or sabihin natin, ang inyong challenge. Tingnan natin ang inyong challenge. Ito nga, sa bagay, nasabi ko na rin ang challenge, no? Yung iwaglit ang ano. So, siguro titignan na lang natin kung anong feelings at totoong nararamdaman mo sa kanya. Sino ka rito, no? Ano ang nararamdaman po ni Capricorn sa persons niya. Ako, parang ayaw mo na, parang nawala na yung strike dito. Ayan, no, binabaliwala mo na. Kumbaga, hindi mo nakikita yung offer niya, no? Yan ang feeling mo. Parang hindi naman sinasabing, nakatingin ka pa rin sa cup niya eh. Pero parang ngayon, parang ayaw mo muna. Kumbaga, tignan mo kung talagang ano yung ipro-provide niya sa table. Yan ang feeling mo sa kanya. Nakatingin ka sa ano na to, no? Pero hindi ka nakatingin dito. Pero secured tong tatlo. Ibig sabihin, siguro, tinitignan mo rin siya, yung offer niya, kung worth ba. Pero dito parang nakita mo parang nawalan ka na rin ng gana o nawalan ka na rin ng spark. Parang tingin mo wala ng adventure kasi siguro nga narcissist siguro rin ang persons na yan. Or sabihin natin talagang may sabihin din natin medyo abusive na parang tingin mo na abuse ka rin, na abusive ka rin, na hindi niya pinakita sa iyo nung nagsasama kayo o nung kayo, hindi niya pinakita din ang worth mo. Kaya medyo parang sabihin natin medyo may iniingatan ka. Baga mas gusto mo na siguro na maging single ka, ayan, healthy choice dahil parang tingin ko rito nag-heal ka na. So, ang feeling mo sa kanya pero hindi na gaanong mabigat, na parang para din actually wala ka ng gana rito when the Knight of Wands, parang nawala na yung spark, no? At saka sa totoo lang parang iniisnab mo na rin siya, no? Parang hindi mo na rin tinitingnan din, hindi na parang nakalet go ka na or sabihin natin ayan, sa bagay. Baga ni-release mo na siguro rin ang past mo sa yung energy tong butterfly na you're moving into your next phase, Capricorn, no? Parang ayan ang nakikita natin na feeling. Parang ayaw mo na, no? Especially the Knight of Wands dito. Pala yung nangyari, no? Capricorn. So tingnan natin pa. What else? What message? One pa pong message bigay mo kay Capricorn Spirit Guide. Queen of Cups. Oh, gusto mo talaga na gusto mo yung sana yung giving and receiving ang energy, no? Gusto mo rin na marami kang may offer sa kanya eh. Kaya lang hindi mo siguro naranasan ang giving and receiving. Siguro ikaw dati lang ang nagbibigay. So kaya parang ayaw mo na, tatalikuran mo na ba 'to? Kaya siguro nasaktan ka rin talaga dito, no, na talagang nakaramdam ka ng sakit dito. Sakit-sakit ng puso mo rito eh. No? So, titignan nga natin kung anong pampaparating sa. Pero someone is parang merong, I could feel na may gusto ka na rin bang o meron na rin bang nanliligaw sa'yo? O meron ka na rin gustong na nakaranas ka ng fairness sa taong bago, no?
or ito ang gusto mo sanang mangyari na naging ano, na nagdulot ng inyong paghihiwalay o separations, may pagka-narcissistic. Parang feeling mo one-sided ang love affair ninyong dalawa. So, pero ang persons mo 'no, very sad. Wala na yung sumasakay sa kanya na ano, na oo ng oo 'no, talagang nag-separate kayo dito, pero miss na miss ka niya 'no. Yun nga 'no, nasa huli ang pagsisisi. Talaga. So, tingnan nga natin kung ano pa ang paparating sa'yo pagdating sa pag-ibig. Naku, pinapa-release na nga ang ex. Siguro din ng universe na hindi talaga kayo para sa isa't isa, oh. Mare-release mo siguro kung maisasalba pa, heart-to-heart conversations daw, 'no? Kung gusto mo pa rin siyang bigyan ng chance, kailangan ng heart-to-heart conversations na maaari niyong gawin nitong March. Honestly discuss your feeling with each other kung maisasalba pa ba ninyo ang inyong relationship. Nakita natin na medyo nakaranas ka ng bitterness dito na hindi maganda, parang one-sided love ang tapos ngayon nawala ka saka siya na importante, saka kanya nakita importante mo, 'no? Kaya pero sabi niya rito, siguro mabisyo rin 'no, lalayuan na nga raw niya, oh. Ito yung actions na ano, gusto niyang gawin, the near future. At siguro sinisimulan niya na, kasi nakakaramdam na siya ng lungkot, at nami-miss ka na, eh. Oh, so ito heart-to-heart conversations na maaaring mangyari, 'no, kung bibigyan mo siya ng time na mag-explain sa'yo. Ayan, may red flag, aba, ang daing red flag ngayon, ha. The sign is cautioning you, pay attention to the red flag. O tignan mo maigi kung nagbago na nga siya sa pagiging narcissist niya o taga-manipulate ka. Kasi talagang nasaktan ka sa ginawa niya, oh. Sa breakup, baka mamaya, no, talagang nahirapan ka rin i-let go ito, no? Talagang deeply hurt and sad, feeling lost, grieving despair sa breakup na nangyari sa inyong dalawa. Or baka parehas din kayo ng nararamdaman. Pero ito, lately pa lang itong nagbabago, lately pa lang. So, ito pa pang paparating. So, asahan mo na ano, parang ganito yung heart-to-heart conversations kung gusto mo siyang bigyan. Yan, some of you naman, worth waiting daw sa mga nag-aantay na paparating sa inyo na nai-let go na. Yan, may darating sa inyo na parang sabihin natin soul connections ninyo. Sabi na divine timing daw sa mga single, divine timing is at work sa inyong relationship, no? Itong Marso, baka ito na yung energy sa Marso. So, tignan pa natin. What else? Ayan, ako yung iba naman sabi, give a relationship a chance kasi baka mamaya nga, siguro ito rin sinasabi na intayin mo yung pagbabago niya, no? Kasi may chance din ang relationship to. So, sinasabi, work on your partnership daw, ang sabi din. Siguro sa iba naman may mga anak na, no? Na siguro sa iba din, mahal pa rin, no? Kaya may heart-to-heart conversations, go ahead, give that relationship a chance, no? Because the spirit guide naman ibabalik sa inyo ang taong yan na renewed na, no? Na iba new phase na ang mangyayari. So may renewal din. So ibig sabihin baka may magkabalikan. Magtiwala ka lang daw. Just trust the process, no? Because the situation is calling for you to have faith. Kahit gano'ng katagal pa yan, inaayos ng spirit guide ang persons na darating. Kung single ka, pagtiwala ka lang dahil darating ang persons. Ganda, ha? No? So, titingin tayo sa iyong karera naman. Yan, at least hindi na kalimutan. Let's see kung anong paparating sa iyong karera. Kung paparating sa kanyang karera. Ano pong paparating sa kanyang karera? Para kay Capricorn. Anong paparating sa kanyang karera? Sa kanyang pinansyal? Tumatalon. Oh, stability. Oh, tangible start, no? Ace of Pentacles. Sa iyong karera, yan na siguro yung career na yan. It will give you a very stable job. O sabihin natin, makaka-receive ka ng tawag sa pinag-applyan mong trabaho, no? Wow, good news. Parang marirecognize nila ang kagalingan mo o sa mga project o sa mga may competition. Sabihin natin,
parang kung may mga project, it's gonna be successful. Or sabihin natin kung may business ka, magiging successful daw. Kung may bago kang business o career opportunity, mare-recognize ng community yan, mare-recognize ng lahat ng tao, na nasa paligid mo, no? At parang that is your ano parang diyan ka magiging successful, no? Sa ngayon, no? Sa those who's watching this, parang yan yung bagong opportunity na yan that will give you actually a very successful life of that will lead to a legacy din siguro. Na ma-acknowledge nila ang pagiging work hard, ang pagiging dedicated mo sa trabaho at sa iyong career, no? Yung pagiging work hard mo ma-acknowledge ng people around you, especially sa work mo. Ganda ha. So may new opportunity na paparating sa iyo, expect some ano no, some call about sa iyong career. So sabihin natin some of you din nagsisimula na ng business, no? Success po ang mangyayari, ang kalalabasan ng inyong business. Sa trabaho, nakita natin dito, parang yan yung meant for you na, yung work na yan. Ayan, kasi very balanced, no? Very giving and receiving ang sa workplace mo, no? Give and take kayo diyan. Nakikita natin, very balanced ang iyong finances, ang career din. Kaya lang meron kang dapat na, so dapat daw suportahan mo, kumbaga itong victory na to or success, o sabihin natin sa project na naging success, you need to depend it, kailangan mong protektahan, no, i-guard mo maigi. Or sabihin natin, to be able to get this balance, giving and receiving, you need to fight for it or you need na protektahan mo. Or sabihin natin, medyo may konting argumento na magiging defensive ka rin sa work at sa iyong trabaho, no? Or sa iyong career. O ano tong may deceit? Kaya pala dapat mo support. Nako, merong manluloko sa iyo o baka may magnakaw. So, mag-iingat po sa inyong mga wallet. Baka mawala ang inyong mga cellphone. Sabihin natin, baka may magkuha ng iyong project, ng iyong mga idea, protektahan mo. Baka yan din ang sinasabi ng Seven of Wands. Protektahan mo ang tingin mong sayo. Kasi parang may paparating na magnanakaw. Or sabihin natin, merong manluloko sa'yo. O, ayan ha, mag-iingat Capricorn. Sabihin natin din, no, ikaw, baka magiging medyo wais ka sa trabaho. Pero hindi eh. Ayun, meron tayong Knight of Wands. Pero nakikita natin enjoy ka at very adventurous ang parang feeling mo masaya ka naman sa trabaho mo kasi nakita natin balance. Kaya lang mag-iingat sa taong ito. So far magandang reading mo na. Knight of Wands, no? Parang nakikita natin very adventurous, parang nakikita nila na you are very very fiery pagdating sa trabaho. No? Very dedicated ka sa work. Pero itong Seven of Wands, tignan nga natin. Why the Seven of Swords is this? Bakit ang Seven of Swords is yan? Deceit yan no? Deceit, pagnanakaw, pagtatago, pagiging wais. Ay nako, baka baka mamaya maisama ang love kasi parang someone is offering love to you sa trabaho. Katrabaho mo ang love, nagkakagusto someone. Maari din na may nagtatagong nagkakagusto sa'yo din na magugulat ka. Na baka ma-distract ka sa magandang karera mo. Yan din. Parang may mag-offer na love sa'yo. Ang Knight of Cups, isang Prince Charming na maari kang na maaring ma-inlove ka, mawala ang focus mo sa trabaho. So, ayan ang nakikita. Clarify ko ang Sweet Some Swords O baka yung nagkakagusto sa'yo, no? Utangan ka ng pera. Hingiin ang proyekto mo, imbes na credit sa'yo, may bigay mo sa kanya. No? May mga ganyan pong story, no? So, mag-iingat. Aba, may dalawa, Knight of Pentacles. Panay dalawang knight dito, ha? Aba, tatlong knight na rito. Wow. You might be dealing with Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Capricorn, Virgo, na mga teenager, mga kaedad mo rin. Knight of Wands. No? May nakikita tayong isang, medyo sabihin din natin, ito yung pagnanakaw ng oras. Baka mamaya sa paggawa ninyo ng teamwork niyo sa grupo, merong isang bagal-bagal.
Na baka mapansin mo may konting bagal-bagal magtrabaho, pero nakikita mo pulido ang trabaho niya. So, so ibig sabihin yan din yung maaring argumento na nakikita ko, 'no? Or mamaya may makakita sa'yo, may sumita sa'yo, "Ba't ang bagal-bagal mo magtrabaho? Parang slow but surely ka, pero maayos ang iyong trabaho na nakikita. Maganda ang dating ng iyong trabaho." Kumbaga, kasi mabagal talagang Knight of Pentacles. Pero kung makikita mo ang Knight of Pentacles, this is about ano, kumbaga mabagal pero pulido, 'no, stable, maayos, parang gano'n, maayos sa trabaho, 'no? At meron ding isang pa-charming sa'yo, o maraming nag-aano sa'yo, maraming nagpapa-cute sa'yo, o maraming sabihin nating Capricorn, marami ring umaaligid-aligid sa'yo, 'no? Maraming kung lalaki ka, maraming nagagwapuhan sa'yo. They like you the way they like you because yung pagiging ano mo, 'yan, yung pagiging Prince Charming, may itsura ka siguro, 'no? Panay night dito, oh, 3 tao. But anyway, magandang reading sa'yo, Nak. So, bibigyan kita ng angel guide para sa iyo, Capricorn. Yan natin ang, ayan, make sure you know what you're going to prioritize. Ayan, kasi parang marami kang dapat i-depensin mo. Minsan makalimutan mo yung priority mo is ang work mo, no? Mamaya ma-distract ka sa manliligaw mo rito o sa lininiligawan mo, no? Ayan, nanakawan ka tuloy. Mamaya pagka mamaya, ninanakawan ka lang ng idea. So, be wise, no? So, ito yung sinasabi ng protect what you have. Ang sabi ng Seven of Wands. So, ito sabi rito, prioritize. So, Archangel Metatron, focus on your highest priorities daw. I will help you get organized and motivated, sabi ni Archangel Metatron. Baka gusto mo mag-pray kay Archangel Metatron para i-guide ka niya, no? Especially how to organize things, no? Ayan, na-overcome mo na ang mga difficulties sa buhay. So, sa Archangel Jeremiah, sinasabi sa'yo, the worst is now behind you and you are surmounting the previous challenge. No? Kayang-kaya mo na mga darating pa sa yung mga challenge. So, tignan mo, ito yung nandito ka sa pinakaloob-loob, no? Lumabas ka na raw sa kahirapan. Lumabas ka na, kumbaga, the worst is now behind you, no? So, madali ka nang makakilos niyan, no? Nakita mo, sa Archangel Jeremiah, binabantayan ka din, no? Talagang binibitbit din niya ang bitbitin mo, no? Yung mga kahirapan mo, no? So, mag-pray ka, nak, no? Yan. So, maganda ang reading mo, nak. Natutuwa ako kasi kaya lang, ikaw pa, nakita nga natin, no? So, ulitin ko dito, no? May medyo nasaktan ka. So, some of you din na siguro talagang totally din na nag-decide na hindi na makikipagbalikan pagdating sa inyong love life, no? Nagpo-focus sa kanyang self-healing, healing heart, no? Na nandiyan na siya on the way na sa isang abusive relationship. So, medyo siguro ang persons mo is very abusive, narcissist nga, na parang sabihin natin. Huwag kang mag-alala, paulit-ulit mong basahin ito, nak, para lalo kang maliwanagan, no, kung paano mo i-handle ang persons na yan. Everything has been told here ito, no, sa reading mo. So, ayan, pengi naman po ng like and hype dyan, at pengi rin po ng, pa-share din po, ayan, pa-share din po, supportahan niyo po ang Happy Angel Reading, no, at malaking tulong po sa aming creator yan. Thank you so much po, and God bless you, ayan. So, may promo po kami sa reading ngayon, no, so i-message lang ako, at pre-recorded reading po, pero so far po pre-recorded reading ang ginagawa namin ngayon. Kasi parang hindi kasi namin hawak yung time namin and schedule. So, kung kailan kami may time, saka po namin gagawin. So, meron din po kaming tinatawag na voice reading, yung ibo-voice namin through Facebook. Kung kailangan mo talaga ng kasagutan, no? Ayan, konting donations lang yan, masasagot natin yan. So, sometimes po, dapat po magla-live ako, pero medyo pagod na po ang energy natin. So, siguro bukas na tayo magla-live, pasensya na po. Thank you so much po sa mga patuloy na pagnood ng ating video at sa patuloy niyong pag-share sa ating video. Yan, marami pong salamat and God bless you. Kung sino pong gusto mag-join, ayan, may libre po kayong 1 questions pag nag-live tayo. No?
Thank you so much at saka may mga product po tayo na affiliate. Kung gusto niyo pong ano, may mga tarot for beginners, may mga crystal, no? So, if you just want our product, ayan po, i-press nyo lang po. Okay, so good luck sa iyo, Capricorn. And see you sa ating next reading. Ayan, God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan,